Ayan po mga kabida, meron na hong mga senador na nag-react ho dito sa impeachment complaint na isinampa po ng grupong civil society dyan ho sa Kamara de Representante kahapon po. Ano po? At isa sa mga senador na nag-react ho dito ay ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Mantakin niyo mga kabida ha, isa pong kalyado ho ng administrasyon ang nag-react ho dito sa impeachment complaint na isinampa po kahapon sa House of Representatives. Ano po? Pakinggan muna natin itong panayam kay Senator Jinggoy Estrada ng DWIZ, no? At himay-himayin po natin itong kanyang mga sinabi. Narito po. Hindi naman advisable na magkaroon ng ganito klaseng impeachment trial. In fact, nagsalita na yata si Presidente na wag nang impeach si Vice President Sara. Dahil it will not help the country. It will only divide the country. Kasi na nangyari dun sa dun sa tatay ko nung araw. Opo. O nung natanggal siya sa pwesto, hindi naman siya na-impeach. Nag-walk out lang yung mga prosecutors. O ano nangyari? Bumuti ba yung buhay ng bawat Pilipino? Wala rin naman Nung tinanggal si Pangulong Marcos, matandang Marcos, ano nangyari? Bumuti ba ang lagay ng bawat Pilipino sa ating bansa? Wala rin naman nangyari. It's just a waste of time. Pero sir, yun nga, the mere fact na may nag-leak nga na message pala yun na kinumpirma ni Presidente na galing sa kanya, na message niya sa mga kongresista, dinidiscourage na magsagawa ng impeachment process laban kay BP Sara dahil waste of time at wala daw itong maitutulong para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yung bang ganon, assurance na ba yon na hindi kikilos ang Kamara para Hindi natin masabing sa ngayon yan dahil once na meron nag-file ng impeachment case against any impeachable officer, hindi out of the hands ng speaker yan. Wala na sa kamay ng presidente yan. Depende sa tatanggap o mag-endorso ng impeachment complaint. So, hindi yun assurance dahil pwede talagang kung may mag-file, obligasyon yun ng Kamara na aksyonan o pwede naman nilang upuan? Pwede naman. Hindi naman pwedeng upuan. Hindi naman, kailang action na nila. They have to evaluate kung anong laman ng impeachment complaint, kung sufficiente ba to warrant an impeachment case or impeachment trial. So sir, just in case, minsan mo nang na-experience na maging impeachment judge. Tama po ba? Impeachment judge? Yes. Yung ba isang napakahirap na trabaho? Kasi ito political process, di po ba? Ito ba yung mahirap na proseso? Marami po bang mga nangi-impluwensya kapag nandun na kayo sa ganun sitwasyon? Well, this is a political process. That is a political process. It is not a judicial process. The impeachment trial is a numbers game. So, okay. Alam mo, nung kasalukuyan ini-impeach si Chief Justice Corona, alam mo, maraming naglalabi dyan, pati yung kasalukuyang presidente nung araw, nung panahon ni Corona, nagtatawag ng mga senador para ma-impeach si Chief Justice Corona. So, napakahirap ba mag-decision, sir, sa ganung kaso? Well, ako naman, I can only speak for myself. Siyempre, nag-aaral din tayo. Kailangan natin basahin yung impeachment, articles of impeachment. Kailangan isa-isa natin kung saan talaga nagkakamali, kung saan nagkasala. Kailangan talaga mag-aaral. Pero ito isang bagay na hanggat maaari, kung may iwasan po natin dahil ito po'y very divisive. Very divisive yan, no? It's very divisive sa ating bansa. Alam mo, imbis na magkaisa, imbis na magka-unite tayo bilang isang Pilipino, bilang isang bansa, tigilan na natin yung mga ganyang klase, yung mga kudeta na yan, yung mga impeachment trial yan, dahil hindi po makakatulong sa ating bansa. Ayan po, no? Malinaw doon ho sa sinabi ni Senator Jinggoy na tutol po siya dyan sa impeachment complaint. Ano po? Dahil pinagbasihan ho niya yung sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung maalala ho ninyo mga kabida,
na merong text message po itong si PBBM doon ho sa mga House leaders, no? Diyan ho sa House of Representatives, at doon ho sa kanyang message, nakiusap po itong Pangulo na kumari ay kung meron ho silang planong i-impeach po itong si VP Sara ay wag na hong ituloy dahil hindi ho nakakabuti ho sa ating bansa. At pangalawa po, hindi gaano importante po itong si VP Sara mga kabida yan ho sa kanyang administrasyon. So abala lang po daw sa panahon at saka oras yung impeachment proceedings ano po. Dahil maabala ho dyan yung mga kongresista ho natin, mga senador ho natin, no? Na imbes yung mga pangunahing panukala sana yung kanilang atubagin, ay magpo-focus na po sila dyan ho sa impeachment case, ano po, mga kabida. So sa madaling salita, tutol po itong si PBBM po dito sa magiging impeachment proceedings po, no, kung sakali hong may magsampa ho ng impeachment complaint, although itong pagsampa ho ng impeachment complaint ay karapatan po yan ng bawat isa at bawat grupo dito ho sa ating bansa mga kabida, no po, no? Pero yun po, yung gagawin ho ng Kamara ay parang ministerial na lang po yan, ano po, no? Dahil ang totoo talagang labanan, mga kabida, ay hindi ho dyan sa House of Representatives, no? Dyan ho magaganap sa Senado, mga kabida. Gusto ko lang pong ipaintindi ho sa inyo, no? Para ho maintindihan ho ninyo kung ano ba talaga itong impeachment process, no? Na magsimula dyan ho sa House of Representatives at ito po'y tatapusin dyan ho sa Senado, mga kabida, no? Itong impeachment proceedings ay parang legislative, parang judicial proceedings po ito, ano po, no? Yung House of Representatives, mga kabida, ay parang fiscal yon, no? Kung ikukumpara ho natin sa judicial proceedings, ano po, no? Parang fiscal yun dahil yung House of Representatives, siya yung magdetermina, mga kabida, kung meron ho bang sapat na form at sapat na substance yung impeachment complaint na isinampa dyan ho sa House of Representatives. Okay? At pagkatapos niyan, pag ito po'y makumpirma ho nila na sapat po yung forma, tsaka sapat yung substance, no? O laman ng impeachment complaint, ito po'y ita-transmit, mga kabida, doon ho sa Senate for a full-blown trial. Yan po yung procedure, no? Parang judicial proceedings, no? Isasampa ho yung complaint doon sa piskal at ito po ay susuriin ng piskal kung meron ho bang probable cause yung asunto na isinampa doon at kung meron hong asunto o meron hong probable cause, that's the time na i-elevate ho ng piskal, gagawa ho siya ng resolution at ito po ay i-elevate ho niya doon ho sa court for a full-blown trial. So ganun po din yung proseso ho ng impeachment proceedings, mga kabida, no po, no? So ang totoong labanan dyan ay hindi ho dyan sa House of Representatives, dyan ho sa Senate. At itong mga senador ho natin, sila po ay tatayong mga judges ho, mga kabida. Ayan. Now, dito ho sa ipinapakita hong pagtutol ni Senator Jinggoy at ilang pang mga senador, mga kabida, isang indikasyon yan na hindi pa po tapos ang laban ho ni VP Sara, ano po, mga kabida. Yung mga supporters po ni VP Sara, supporters ng mga Duterte, huwag kayong mawalan ng pag-asa, ano po, no? Kasi yung pagsampa kasi yan ng impeachment complaint dyan ho sa House of Representatives, ano po, mga kabida, parang sensationalized masyado, ano po, no? Kasi mantakin nyo, marami hong grupo na nagpunta doon, no? Yung mga kilalang mga personalidad na nagsampa ho ng kaso, no? At saka tinanggap ho ng Secretary General ng House of Representatives, parang sensationalized, no? Yung pagsampa, yung parang dramatize siya, mga kabida, kaya kung titingnan ho ninyo, kung susuriin ho ninyo, parang nakakatakot, ano po, no? Doon ho sa part ho ng mga supporters ni VP Sara. Pero actually, seremonya lang yung ginagawa ho ng
House of Representative, no? Kasi ang totoong laban talaga diyan mga kabida ay diyan ho sa Senado, no? At alam naman po natin diyan ho sa Senate maraming mga senador diyan na matatalino at saka matitino, no? Hindi ho basta-basta magdesisyon kung hindi ho base doon sa ebidensya, mga kabida, no? At saka dyan ho sa Senate, magkakaroon ho ng patas na presentation of evidence. Ano po? Yung prosecution na nanggaling ho dyan sa House of Representatives at yung defense po, mga abogado ho ni VP Sara na siya hong dedepensa o magdedepensa doon ho sa iba ba tong mga ebidensya ng prosecution panel. Ayan po. Just like what happened doon ho sa previous impeachment proceedings, no? Kay dating Pangulong Estrada at saka yung kay dating Chief Justice Renato Corona, ano po. So ganun yung magiging role at magiging scenario dyan ho sa Senate, mga kabida. So since marami ng mga senador na tutulho dito, hindi naman po dahil kalyado sila ni Pangulong o ni Vice President Sara Duterte, dahil po ay parang hindi ho nila o hindi kailangan sa ngayon dahil marami pang mga malalaking problema na dapat ho atupagin yung ating gobyerno, no, ating pamahalaan, imbes yung ganyang klasing aktibidad ho, mga kabida, yung impeachment proceeding. At saka pangalawa, ito din, isang malaking tanong din, mga kabida, kung itong isinampang impeachment complaint ay ma-actionan ba ito ngayon, no? Kasi sa palagay ko, parang malabo kasi yan, mga kabida, ano po. Unang-una, patapos na po yung taon, December na po at meron ho silang yung mga mamabatas ho natin, yung mga congressmen at saka yung mga senador, meron silang Christmas break, ano po. Okay? And then pagbalik ho nila sa Enero, campaign period na po, na start na po ng election season. Okay? So malabo talaga na mabigyan ho nila ng time yung impeachment complaint, ma-action na nila yung impeachment complaint na isinampa ho ng civil society laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kasi yung activity next year sa 2025 masyadong rigid yan, mga kabida, no po, no? Unang-una, January preparation para ho sa campaign period for national sa Pebrero, and then February onwards, yun na po yun, no? Campaign period at saka election on May, in May pala, no, 2025, mga kabida. So most likely, kung ito po'y bigyan ho ng focus ng Senado o ng House of Representatives, malamang po after election na po, no? After election na po, mga kabida. Pero hindi pa yan clear, no? Dahil dapat ho pag-isipan ho ng mga mamabatas po natin kung ano yung magiging repercussion o sakaling itutuloy po itong impeachment proceedings, mga kabida, no? Although meron hong obligation and duty itong mga congressman ho natin na i-determine kung itong isinampang complaint ay meron hong sapat na sustansya at saka forma, ano po, para to warrant a full-blown trial dyan ho sa Senate, mga kabida. Yun nga, yung pakiusap po ni Pangulong Marcos na kumare, wag na nating pagkaabalahan o pag-abalahan ng panahon, no? Wag ho nating bigyan ng sapat na panahon itong impeachment case dahil ho unang-una nakaka-divide lang po ito, no, ng mga mamamayang Pilipino, at saka pangalawa, hindi ho maganda sa investment, no, sa negosyo itong impeachment proceedings, mga kabida. Okay? Dahil ho ang impression niyan ng mga investors na nagkakagulo na po yung ating bansa at yung mga opisyal ho ng ating bansa. So hindi ho maganda sa negosyo, hindi ho maganda sa paningin ho ng mga international investors, no? Yung pag-away-away ho ng mga opisyal ho ng gobyerno dito sa ating bansa. So titingnan na lang po natin, mga kabida, kung anong magiging resulta ho dito, kung aaksyonan ba ng House of Representatives itong impeachment complaint
o hayaan na lang itong mamatay. Okay? Yun po yung pinaka-worst na scenario, no? Kung hahayaan na lang pong mamatay po itong impeachment complaint na sinampa po ng civil society laban no kay Vice President Sara Duterte. So yan lang po. Para sa mga gusto mag-comment, you can comment down. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe mga kabida. Just click the subscribe button and then click also the notification bell para ho updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Audio Jungle.